Si Ogawa Tenko ay 28 years old at nagtatrabaho sa isang glass manufacturing company. Magaling at masipag si Ogawa sa kanyang trabaho at nakitaan siya ng potensyal na maipromote sa mas mataas na posisyon. Pero noong 2009 ay bigla na lamang nawala si Ogawa. Bandang alas 6 ng umaga ng June 1, 2009 sa isang parking area sa Ichihara sa Mayanara City ay may nakakagulat na diskubre. Isang grupo ng mga sanitation worker ang nagtipon-tipon upang linisin ang mga manhole. Sila naglagay ng pump ng tubig mula sa manhole para tanggalin ang mga tubig. Habang nagpapatuloy sila sa ginagawa sa hindi inaasahan ay biglang tumigil ang pump. Kaya tinignan nila kung may bumara. Sobrang nagulat sila sa nakita dahil katawan pala ng isang tao ang nandoon sa loob ng isang manhole. Agad silang tumawag sa mga pulis at di nagtagal ay dumating ang mga pulis at agad silang nagsagawa ng investigasyon. Ang lugar kung saan nakita ang katawan ay nasa paanan banda ng Mount Ichihara, tagong lugar na walang mga streetlights. Napapalibutan ng mga malalaking kahoy at walang kalapit na mga bahay. Ang maliit na parking area kung saan natagpuan ang katawan ay kadalasang ginagamit ng mga hikers para mag-park ng kanilang mga sasakyan bago pumunta sa kalapit na trail. Ang parking lot ay mayroong 4 na manhole na pare-pareho ang laki at may lalim na 7 feet. At dahil marami na ang tubig sa loob ng manhole, kinakailangang humingi ng tulong ng mga pulis sa fire department. Makalipas ang ilang sandali, nagawa nilang makuha ang katawan. Ang biktima ay isang babae na nakasuot ng asul na uniform na may nakaimprinta na glass manufacturing company. Kapansin-pansin na may sugat ito sa ulo. Ayon sa sanitation workers, ilang araw ng halos walang tigil ang ulan kaya marami nang naipon na tubig sa manhole. Tumagal ang investigasyon hanggang sa hapon ng kasunod na araw. Pagkakuha ng katawan na nakakuha pa ang mga pulis ng martilyo, maskara at susi ng sasakyan. Sa labas ng manhole nakakita din sila ng mga patak ng dugo at clamp ng buhok. Sa kalapit na damuhan nakakita pa sila ng isang pares ng sapatos na pangbabae na may dugo at gloves. Hindi nakita ang cellphone ng biktima. At ang kalsada kung saan nangyari ang insidente ay wala ring CCTV. Kaya medyo mahirap yon para sa mga pulis. Sa nakikita ng mga pulis, mukhang nakipaglaban pa ang biktima sa suspect bago siya tuluyang hampasin ng martilyo sa ulo at saka itinapon sa manhole. At para hindi na makilala kaagad, kinuha ng suspect ang cellphone at ID ng biktima. Sa forensic examinations, ang sanhi ng pagkamatay ng biktima ay dahil sa pagkalunod at hindi dahil sa pagkakapalo ng martilyo sa kanyang ulo. Ang biktima ay pinaniniwalaang namatay sa pagitan ng alas 8 ng gabi ng June 11. Kinumpara ng mga pulis ang DNA ng biktima sa missing persons data sheet na nagmatch yon kay Ogawa Tenko. Katunayan nag-report na ang ina ni Ogawa na siya ay nawawala. Ayon sa kanya, umalis papuntang trabaho si Ogawa umaga ng June 10, pero hindi na ito nakauwi at hindi rin sinasagot ang mga tawag sa kanya. Ayon sa investigasyon, si Ogawa ay pinanganak sa Nagahama City, Shiga Prefecture. Siya ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang, single at nakatira sa kanyang mga magulang sa Kanagawa ng Nagahama City. Taong 2002 sa edad na 21, si Ogawa ay nagsimula ng magtrabaho sa glass manufacturing company. Kilala siya na masipag, dedikado at bihirang umabsent sa trabaho. Nagtrabaho siya sa kumpanya ng 7 taon na. Siya ay nagmamaneho ng 7 milya araw-araw papuntang trabaho mula sa kanilang bahay. Umaga ng June 10, naghahanda papuntang trabaho si Ogawa pero ayaw mag-start ng kanyang sasakyan. Para hindi malate, nakiusap siya sa kanyang ina na ihatid muna siya sa trabaho. Dumating ang alas 8 ng gabi at yun ang oras na lalabas na rin ng trabaho si Ogawa. Sinabi niya sa kanyang ina na magta-taxi na lamang siya pa uwi. Pero umabot na ang hating gabi at hindi pa rin nakaka-uwi si Ogawa. Hindi rin sinasagot ang tawag ng ina. Hanggang sa nag-umaga na at wala pa rin si Ogawa kaya sobra nang kinakabahan ng kanyang ina. Naghahanda na sana siya papunta sa trabaho ng anak nang may natanggap siya na tawag mula sa katrabaho ni Ogawa. Sinabi sa kanya na hindi pumasok sa trabaho si Ogawa at hindi rin siya makontak kaya sila tumawag. Hindi pang karaniwan yon dahil hindi nalilate sa trabaho si Ogawa o umabsent nang hindi nagpapaalam sa kanilang boss. Kaya napilitan na ang mga kasamahan niya sa trabaho na tawagan na ang kanyang pamilya, baka sakaling nasa bahay lang siya at masama ang pakiramdam. Pagkatapos ng tawag na yon, malakas na ang kutob ng ina ni Ogawa na may masamang nangyari. Kaya kaagad siyang tumungo sa police station para i-report na nawawala ang kanyang anak. At yun na nga sa kasunod na araw ay natagpuan na lang sa manhole si Ogawa.
Pinuntahan ng mga pulis ang kumpanya kung saan ay nagtatrabaho si Ogawa para mag-imbestiga. Base sa mga statement ng kanyang mga katrabaho, walang kasamaan ng loob o kaaway si Ogawa. May isang babae na empleyado na nagngangalang Kyuko na mismong lumapit sa mga pulis at may sinabi siya na nagbigay ng lead sa mga pulis. Sinabi niya na gabi ng June 10 bago siya umuwi, kinausapan niya si Ogawa na sabay na silang umalis. Pero nakita niya na parang balisa si Ogawa habang hawak ang kanyang cellphone at may ka-text. Sinabi sa kanya ni Ogawa na mauna na at may tatapusin lang siya. Ayon kay Kyuko, maaaring may alam o may kinalaman ang huling ka-text ni Ogawa kaya nawawala din ang kanyang cellphone. Sa pahintulot ng direktor ng kumpanya, nireview ng mga investigador ang surveillance footage sa buong lugar. Nakita nila na noong June 10 mukha na talagang hindi mapakali si Ogawa at panay-check niya sa kanyang cellphone. Umalis siya na mag-isa at walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Tumawag ang ina ni Ogawa sa mga investigador at nagbigay din siya ng napaka-importanting lead. Sinabi niya nung nawala si Ogawa, tinawagan niya si Nami, isa sa malapit na kaibigan ni Ogawa, para magtanong kung may alam ba ito kung nasaan ang kanyang anak. Nung nalaman ni Nami na nawawala si Ogawa, kaagad niyang tinawagan ang number ng kaibigan. At sa hindi inaasahan ay may sumagot, pero hindi si Ogawa kundi isang lalaki. Nagsalita lang daw ng mabilis ang lalaki at saka pinatay ang tawag. Ibinalita ni Nami sa ina ni Ogawa pero ang sabi niya baka nagkamali lang siya sa naidial na number. Ayon sa ina ni Ogawa, ni minsan ay wala naging boyfriend ang kanyang anak at wala rin itong kaibigan na lalaki. Kasunod noon ay kaagad na kinontak ng mga pulis si Nami. Kinumpirma ni Nami na tinawagan niya si Ogawa pero ang sumagot ay lalaki at sinabi na huwag siyang tumawag dahil nasa meeting siya at hindi niya alam kung nasaan si Ogawa. Naisip ng mga pulis na maaring may sikretong karelasyon si Ogawa at yun ang sumagot sa kanyang cellphone at maaaring nag-away sila at yun ang nanakit at pumatay sa kanya. Di nagtagal ay nalaman ng mga pulis na si Ogawa ay may karelasyon na nagngangalang Morita Bonjo na madalas niyang kausap sa telepono. Si Morita Bonjo ay 40 years old at 12 years na mas matanda kaysa kay Ogawa at nagtatrabaho din sa glass manufacturing company kung saan ay nagtatrabaho si Ogawa. Palihim na inimbestigahan ng mga pulis si Morita at nalaman nila na siya ay may asawa at may 2 anak. Isang kapitbahay ni Morita ang nagsabi na siya ay respetadong tao at kilala siya na matulungin. Sobrang mapagmahal at malaga din daw ito sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa at makikita na masaya siya sa buhay na meron siya. Bago at matapos ang nangyaring insidente, patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Morita at hindi siya nakitaan ng kakaibang galaw o balisa. Base sa investigasyon ng mga pulis, nag-away si Ogawa at Morita at kasunod doon ay pinatay niya ang babae. Noong tinanong ng mga pulis ang mga magulang ni Ogawa kung may alam ba sila na karelasyon ng kanilang anak, sinabi nila na wala silang kaalam-alam. Dagdag pa nila na kahit minsan ay hindi nagsasabi si Ogawa tungkol sa kanyang personal na buhay. Ang buong akala nila siya ay single. Kaya nung nalaman nila, sobra silang nagbigla at nagulat na may karelasyon pala si Ogawa. Muling binalikan ng mga pulis ang glass manufacturing company para makakuha ng karagdagang impormasyon. May isa pang nagtatrabaho doon na nagsabi na nakikita nila na malapit sa isa't isa si Ogawa at Morito at sabay pa silang umuwi pagkatapos ng kanilang trabaho. Hanggang sa may kumalat na nga na balita sa buong kumpanya na may lihim na relasyon nga ang dalawa. Pero hindi nila inaamin. Pero habang tumatagal ay sobrang halata na ang kanilang mga galaw dahil madalas na silang magkasama kahit sa oras ng trabaho. Sa kabila ng pagkamatay ni Ogawa, hindi man lang nakitaan si Morita na apektado siya. Parang wala lang sa kanya ang nangyari sa karelasyon at patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho na parang walang nangyari. Pero may kumalat na din na usap-usapan na maaring may kinalaman si Morita sa pagkamatay ni Ogawa. May isang kaibigan pa si Ogawa na nagngangalang Yuna ang lumapit sa mga pulis. Sinabi niya na malapit na kaibigan siya ni Ogawa at nagsasabi ito sa kanya ng kanyang mga sikreto. Ayon kay Yuna, nung una ay hindi alam ni Ogawa na may asawa at mga anak pala si Morito. Totoo ang nararamdamang pagmamahal ni Ogawa kay Morito at sobrang nagustuhan niya ang lalaki dahil matured na ito kung mag-isip at maaasahan. Kahit na halos 12 years ang agwat ng kanilang edad, naniniwala si Ogawa na magiging maayos ang kahihinatnan ng kanilang relasyon. Pero habang tumatagal ay nag-iiba ang ugali ni Morita. Madalas itong galit at pisikal na sinasaktan si Ogawa. Pero sa tuwing nag-aaway sila, madalas namang humihingi ng patawad si Morita para hindi makipaghiwalay sa kanya si Ogawa.
At dahil mahal na mahal siya ni Ogawa, paulit-ulit din siyang pinapatawad. Bago ang nangyaring insidente, sinabi ni Ogawa kay Yuna na mahinala siya na may ibang kinikita si Morita, kaya kinumpronta niya ang lalaki. Pero binaliktad lang siya ni Morita at sinabi na siya ang hindi tapat sa kanilang relasyon. Pagkatapos nilang mag-away ay wala na silang narinig pa mula kay Ogawa. Para kay Yuna, tanging si Morita lamang ay may motibo na gumawa ng masama kay Ogawa. Dahil walang kaaway si Ogawa at wala rin siyang may kasamaan ng loob. Maayos din ang relasyon niya sa kanyang mga kaibigan at katrabaho. Sinabi pa ni Yuna na maaaring nalaman na ni Ogawa na may asawa at anak si Morita kaya gusto na niya makipaghiwalay. At nung gabi na siya ay nawala, maaaring yun ang mga oras na nakipagkita si Ogawa kay Morita para mag-usap sila at tuluyan ng makipaghiwalay sa lalaki. Pero yun lamang ang kanilang teorya. Kinakailangan pa rin ng mga pulis ng sapat na ebidensya para maaresto si Morita. 2 araw matapos matagpuan ang katawan ni Ogawa, dinala ni Morita ang kanyang sasakyan sa repair shop. Pinuntahan ng mga investigador ang repair shop para makakuha ng mga detalye. Ayon sa mekaniko, si Morita ay regular na customer nila. At may ilang pagkakataon na kapag pumupunta siya sa shop ay may kasama siyang babae at sila ay sweet sa isa't isa. Noong June 13, pumunta si Morita ng mag-isa sa shop. Sa mga oras na yon, ang side mirror ng kanyang sasakyan ay nasira at mayupi sa bandang passenger side. Noong una, ang akala ng mekaniko ay dahil lamang yon sa minor accident. Pero nung mas sinuri ng mekaniko, ay walang senyales na nabangga ang sasakyan. Noong pinakita ng mga pulis ang litrato ni Ogawa sa kanya, kinumpirma ng mekaniko na yun nga ang babae na kasakasama palagi ni Morita. Sa spekulasyon ng mga pulis pagkatapos ng kanilang trabaho gabi na nangyaring insidente, sumakay si Ogawa sa sasakyan ni Morita at doon ay nagsimula na silang mag-away. Nung napadaan na sila sa lugar malapit sa crime scene, doon na hinampas ni Morita si Ogawa ng martilyo na nakatago sa kanyang sasakyan. Sinubukan pa ni Ogawa na makalabas sa sasakyan, kaya maaaring sa sobrang gigil ay natamaan din ni Morita ng martilyo ang side mirror. Nung nawala na ng malay si Ogawa, doon na niya ito inihulog sa manhole. Alam niya na ang lugar na yon ay walang CCTV kaya malakas ang kanyang loob. Ang hindi alam ni Morita na buhay pa si Ogawa pero nawalan lang ito ng malay. Ibig sabihin na buhay pa sana si Ogawa, kaso bumuhos ang malakas na ulan at napuno ng tubig ang manhole na siyang ikinamatay ni Ogawa. Sinuri ng mga pulis ang loob ng sasakyan ni Morita. Doon ay nakakita sila ng mga dugo sa passenger seat. Sa DNA test na kumpirma na dugo nga yun ni Ogawa. Isang linggo matapos ang insidente, base sa substantial evidence, inaresto ng mga pulis si Morita sa hinalang pagpatay kay Ogawa. Sinuri din ng mga pulis ang kanyang cellphone at nakita at nakumpirma na may relasyon nga sila ni Ogawa base sa kanilang mga pag-uusap. At nakita din nila na nag-away sila dahil sa hinalang pagtataksil sa isa't isa. Walang kaalam-alamang asawa ni Morita na may iba pala itong karelasyon. Sa kanyang mga mata, si Morita ay mabait, tapat at mapagmahal na asawa at ama sa kanilang mga anak. Ni hindi siya naghinala kay Morita dahil wala siya nakita o naramdaman na may kabit ito. Noong tinanong na si Morita ng mga pulis, kalmado lang ito at patuloy na itinatanggi na may relasyon sila ni Ogawa. Ayon sa kanya, magkatrabaho lamang sila, pero binibigyan ng mali siya ng kanilang mga katrabaho ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Ayon kay Morita, gabi ng June 10, nakiusap sa kanya si Ogawa kung pwedeng makisakay dahil sira ang kanyang sasakyan. Pero bigla na lamang daw nagwala si Ogawa habang nasa biyahe sila at sumisigaw na gusto niyang bumaba. Pero kahit na anong pakalma ang gawin niya, nagpupumilit pa din umano si Ogawa na bumaba ng sasakyan. Kaya hinayaan na lang daw niya si Ogawa at saka nag-drive paalis. Ayon kay Morita, wala siyang kaalam-alam sa nangyari kay Ogawa. Ang buong akala daw niya ay nag-leave lang ito kaya hindi siya nakapunta ng ilang araw sa trabaho. At tungkol naman sa damage sa kanyang sasakyan, sinabi niya na maaring may tao lang na ayaw sa kanya o galit, kaya pinagdiskitahan ang kanyang sasakyan. Pero giit niya na walang kinalaman yon kay Ogawa. Dahil patuloy sa pagtanggi si Morita at wala silang makitang footage mula sa crime scene, wala pa ring sapat na ebidensya ang mga pulis para madala ang kaso sa korte. Hanggang sa dumating ang November 4, 2010, noong nagdesisyon na ang Supreme Court na magsagawa na ng trial. Si Morita ay kinasuhan ng murder, concealment of the body at iba pang kaso. Katunayan ang prosecutor ay humihingi ng life sentence. Sa korte ay patuloy pa din sa pagtanggi si Morita at sinabi na siya ay inosente.
Sinabi niya na ang nakitang dugo sa kanyang sasakyan ay walang patunayan. Dagdag pa niya na madalas nakikisakay sa kanya si Ogawa at ang dugong nakita ay maaring naiwan nung minsang nasugatan ito ng hindi sinasadya. December 2, 2010 matapos ang 11 court sessions ay sa wakas, dumating na sa verdict ang korte. Si Morita ay napatunayang guilty sa kasong murder, body disposal at iba pang charges. Pero dahil sa hindi ganoon kasapat ang mga ebidensya na naipresenta, hindi tinanggap ng korte ang hiling na life sentence ng prosecutor. Sinentensyahan lamang ng 17 years na pagkakakulong si Morita. Nag-apila pa sa Supreme Court si Morita pero tinanggihan siya ng korte.